So yun mga master, ipi-pre-wheel natin itong kinabit natin ng R55. So ganito yung diskarte namin minsan para wala tayong masyadong conversion. Kami naman minsan nagagamit lang kami ng washer, no? So yun yung washer natin gamit. So mas maganda talaga kung gagamitin yung washer dito mga boss is yung stainless, para hindi kinakalawang. So hindi ko talaga ma-advise sa inyo itong alloy dahil itong alloy ay itong aluminum at saka copper ay napipisa So dapat kung gagamit kayo nito, gagamit kayo ng tinatawag natin na thread locker. Ano ba gamit natin thread locker? Ito, Sun Racing thread locker yung gamit namin. So ano nga bang trabaho ng thread locker? Para yung bolts natin maiwasan natin siyang pumatak. So itong thread locker na to, pag ginamit natin siya, magkakaroon siya ng parang ipoprocess niya yung doon sa loob yung tornilyo. So nagkakaroon siya ng liquid na tumitigas parang salamin So kailangan natin 'yon para sa ating So mga kasing dito, ito medyo sabit pa to mga boss. Yan, medyo sabit pa yan. Hindi pa yan nakahigpit mga bossing. So makita nyo pre-wheel na siya kasi hindi naka-tight ito. So pag tinight natin yan, didikit ngayon si caliper. So ano ba dapat gawin natin? Paatrasin natin sa R55 dito para hindi sumabit yung kanyang brake pad dito sa rotor disc. So kalasin na natin mga boss. So kanya-kanya diskarte sa pagkakalas. Kung ano yung bet yung trabaho, gawin nyo lang mga boss. So kung nasasaman kayo sa trabaho namin, skip nyo na lang ang video nito. So ginamit namin pala dito na bolts is 12mm yung ulo, pero M8 naman yung katawan. Ayan. So gumamit kami ng CNC na bolts dito sa R55 ni Bossing. So gaya ng sabi ko, paangatin natin yung R55 papunta dito sa may exhaust dahil nga siya ay nakadikit dito sa kanyang rotor disc yung brake pad. So ang washer niyan mga boss ay dito. Ito, ayan. Angat na siya agad mga boss. So ang clearance niya agad is mga 2mm. Ayan. So pumunta na dito yung caliper natin. So malaking bagay na yun. So may na-miss lang ako mga boss. Sorry. So huwag natin kalimutan lagyan ng thread lock. Ayan mga boss. Damot natapon na yata lahat. So yan. So yung purpose ng thread lock para yung ating tornilyo ay hindi manlaglag. May iwasan natin yun ang lalaglag na tornilyo. Gaano nga ba katagal tumigas yung thread lock mga bossing? Siguro mga 30 minutes up to 1 hour yan bago tumigas. So ito, mag spacer tayo dito mga boss. So minsan gamit namin yung mga retaso na aluminum, nagkakat kami. Okay din yun mga boss. Yan. 0-0. So R55 mga boss, tight natin siya using wrench na 12. Ito yung gagamit ng open dito kasi baka mabilog. Okay, so wag yung paka-tight ng gusto, baka malustred. So i-tight natin muna yung 19mm na nut nya. Subukan natin kung siya ay dikit pa rin. So inigpitan ko to mga boss para subukan lang natin. Pero ito ay sukat na. Yun pre-wheel pa rin siya. Yun. Yan, so ito na yung final tight nya halos. Pero alisin pa natin yan. So makita nyo boss, nakasentro na yung ating brake pad. So pwede na tayo mag-bleed. Yan, ikutin natin ito. Yan pre-wheel siya mga boss. So baka sabihin nyo hindi pa naka-bleed. Siyempre i-bleed natin mamaya yan. Continuous natin yung video para makita ninyo na pre-wheel talaga siya. So baka mamaya isipin nyo, ay hindi naman naka-bleed kaya 0-0 or hindi naiikot. Mamaya i-bleed natin mga boss. Yun ganda na So maganda na yung clearance niya. May gap na siya na halos gap papel sa loob. So ganun diskarte namin pag nagkakabit kami ng R55. Depende yan sa bracket. Kasi may bracket na pag nabili nyo, as in talagang literal na plug and play. Merong bracket na pag nabili natin, kailangan natin ng washer sa loob, sa labas, at saka dito. Yung ika nga spacer para magkaroon ng gap. O baka sabihin nyo naman ay pre-wheel talaga yan kasi wala yung master pump. Hindi nakakonect yung hose. Siyempre, i-bleed natin. Then, paikutin natin ulit. Maya. Okay, continue natin maya. So, ayun mga master, tapos na itong R55 installation at na-bleed na rin natin yan. So, expected naman natin na hindi siya ganun kaganda yung gulong pag pinihit natin. Why?
dahil doon sa ating kadena. So bagong-bago yung kadena, medyo tight din yung adjustment niya ng konti, ano. Ayan, oh. So bago yung kadena. So expected nyo yan na hindi pa ganun kaganda yung rolling yan. Bakit? Syempre brand new kadena. Pangalawa, hindi siya ordinaryong sticky yung yung pinangkasamang lubricant. Talagang napakalagkit niya. So ito mga boss, oh. Di ba? Di ba? Sabit yan. Baka sabihin hindi naka-bleed, oh, ito. Oh, yan, naka-bleed yan mga boss, ah. Lambot din ng kanyang master pump. So panampanama lang yung play nyo. So mas maganda yung ganito, yung mayroon siyang pre-play, ano. So mas nakaka-pump ng maayos yung master pump kapag mayroon siyang pre-play. Sama ng pagtapak mo, yun na kaagad. So lagyan natin ng konting clearance para makapaglaro si master pump kahit paano. So yun, na natanong pala ni Mikay dito, yung ating rider sa taga Cavite. So kung pwede daw itong palitan ng repair kit, pwede po, basta yung yung base ng master pump natin hindi pa gasgas sa loob. So kahit anong palit nyo ng master pump repair kit sa loob, kung gasgas na yung loob niya, wala na. So parang piston lang yan, saka yung piston ring. So pag gasgas na siya, hindi na siya pwede, ano. So ganoon lang. So dito much better palitan ng bago kapag may problema. Huwag po tayo umasa sa repair kit. Mga pera nagtitipid tayo. So wala tayong budget, sige, go for the repair kit. Pero kung tayo may budget, palitan natin ng bago. Wag po tayo magtipid sa preno dahil dito humihinto yung ating motor. So dito tayo nagpapahinto ng ating sasakyan. So pag walang preno, alam nyo na, mahirap. Masyadong matulin kaso ayaw naman huminto. Alright, tapos na ang R55 nating caliper. Ayan, oh. Preno. O, diba? Ayan, so tama-tama siya, hindi siya yung dikit na dikit, so nabalansin ng maayos. So ayun mga boss, maraming salamat. Siyempre sa may-ari nito, maraming salamat din. So yan yung build niya, GP Concept. Masakit-sakit na yan mga boss. Hindi natin babanggitin kung kanina yan. Yan, bagong balik kabit ng prangkis pala, kakabit lang natin ito, luxury. So kulang pa to. So lalagyan pa natin ng mga bolts yan. So nag-start na tayo ng konti. So stock pa yung mga bolts. Ito yung medyo pangit dito sa S1. So kailangan siguro bumili ni boss ng bracket. Kinakalawang siya, ano. So may nakita akong bracket ang ganda, galing kay Jake, dala-dala niya dito. So ito dapat ma-upgrade ni boss kasi nag-start na yung kalawang niya. So yun na mga master, di natin pabahin. Maraming salamat.